Magandang linggo mga kapatid ko sa Panginoon. Sa umagang ito ay tayo po sama-samang dumulog sa Panginoon at patuloy pa rin natin siyang purihin. Kahit sa gitna ng maraming pangamba sa buhay po natin, siya lang ang dapat natin pong pag-asa. Kaya samahan po niyo ako ng panalangin. Aming Diyos na mapagpala, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po'y narito upang ikaw po'y aming pong patuloy na itataas, purihin, dakilain, awitan, pakinggan, Panginoon. At ang inyo pong gabay, ang aming pong magiging gabay, Panginoon. Kayo pong aming pong luwalhatiin sa lahat ng pagkakataon. Kaya sa umagang ito, Panginoon, kami po'y humihingi sa iyo ng kapatawaran na aming pong mga kasalanan, aming karumihan, at kami po'y patuloy na inyo pong gabayan, O Diyos, dahil wala po kaming ibang mapupuntahan kundi ikaw lamang, Panginoon. Sa gitna ng aming pong mga kapigatian sa kasalukuyan, ikaw lang ang aming pong masasandigan, Panginoon. Kaya patuloy po kaming dumadalangin, O Diyos, sa dumadami pong mga kaso po ng COVID, Panginoon, na halos dito sa aming bansa ay umaabot na po ng 15,000, Panginoon. Nakakatakot kung isipin. Hindi namin alam, Panginoon, kung saan po nanggaling, saan nagmula ang mga nahawaan, Panginoon, o nakakahawa. Kaya, O Diyos, ikaw ang purihin, ikaw ang aming pong tanging pag-asa, Panginoon. Ikaw ang dakilang manggagamot, Panginoon, mula noon, ngayon at magpakailanman. Kaya, O Diyos, dumudulog po kami sa iyo ng awa. Salamat din po sa pagkakataon na ito na patuloy ka naming mapurit maitaas, O Diyos. Ikaw po ang manguna sa bawat isa sa amin, Panginoon, na sa amin pong pakikinig niyong salita, ito'y magbigay sa amin ng pag-asa, Panginoon. At kami po'y patuloy na mamuhay sa mundong ito upang gampanin po ang iyo pong kalooban, Panginoon. Maging po, Panginoon, dalayan namin doon sa mga gumaling na. Papasalamat kami, Panginoon, sa iyo pong pagtugon. Maging po doon sa mga hindi pa, dalayan pa rin namin, Panginoon, iyo pong patuloy na pagtulong sa kanila, Panginoon, pagdalaw sa kanila, Panginoon. Salamat din po doon sa kalagayan ni Pastor Danny at siya po maigi-igi na kay Pastor Fabia, yung asawa niya, Panginoon. Maging po kay Pastor Mel doon sa Silang Cavite, Panginoon. Dalayan namin na patuloy mo po silang ingatan, Panginoon, at pagalingin, O Diyos. Sa umagang ito, kami po'y dumadalain, O Diyos, doon po sa mga nag-celebrate po ng kanila pong kaarawan. Hindi ko po na po alam, Panginoon, kung sino po sila, ngunit ako po'y dumadalangin na inyo po silang patuloy na gabayan, Panginoon. Makita po nila na ang buhay po nila ay nagmula sa iyo, Panginoon. At nagpapasalamat kami, Panginoon, sa iyo pong patuloy na pagbigay sa kanila ng kaarawan, Panginoon. Kaya salamat, O Diyos, sa umagang ito, maging po sa lahat ng mga pamilya ng Blessed Harvest Christian Church, Panginoon. Doon po sa mga Dian family, Panginoon, sa Open family, mga De Leon family, Matri family, Panginoon, maging po sa Galvan family, Panginoon, maging po doon sa mga Naing family, Panginoon, mga Biernes family, Panginoon, doon sa kanila pong compound. Dalangin ng Panginoon, iyo pong patuloy na pag-ingat sa bawat isa sa kanila, Panginoon. Mga bata, Panginoon, na naroon, mga young people, Panginoon, patuloy niyo po silang ingatan, maging po sa kanila pong pag-aaral, O Diyos. Maging po, Panginoon, dito po sa mga Burnasal family, Panginoon. Salamat sa Diyos na ikaw pong patuloy nag-iingat sa bawat isa sa kanila, Panginoon. Maging po sa mga Amor family, Panginoon, Aquino family, Panginoon. Kami po narito upang ikaw po ay patuloy na sambahin. Maging po sa Cabarsi family, Panginoon, yun na Marvin at Davy, Panginoon, mga family ni Marvin doon sa Diliman, ingatan niyo po sila, Panginoon. Maging po ang bawat isa po sa amin, Diyos, dito sa bahay, amin pong dalangin na ikaw pong patuloy na magbigay sa amin ng kalakasan, Panginoon. Ilayo po niyo po kami sa kapahamakan, O Diyos. Maging po si Kevin, Panginoon, sa kanya pong nararamdaman, kami po dumadalangin in Jesus' name. In Jesus' name kami po dumadalangin, Panginoon, na ito po
gumaling na po siya, Panginoon, at wala na po yung kanya pong masamang pakiramdam, Panginoon. O Diyos, salamat po, kiniklaim namin, Panginoon, ang kagalingan sa bawat isa, Panginoon. At ikaw ang patuloy na purihin at itaas, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, ito yung aming dalangin. Amen at amen. Sa umagang ito po ay patuloy po nating aralin ang mga kaganapan sa mga pangyayari doon sa matapos na naipako ang Panginoon, nabuhay siya muli. Ano pong nangyari sa kanya nung nagpakita siya, at tuloy doon sa ating pong paksa ngayon, ang pag-akyat ni Jesus sa langit na matatagpuan po natin sa Gawa, Kabanatang 1, talatang 1 hanggang 11. Kaya po, ating pong buksan ng ating pong mga banal na kasulatan, buklatin po natin yung ating pong mga Biblia, basahin po natin sa mga Gawa, Kabanatang 1, talatang 1 hanggang 11. At dito po ay basahin po natin. Kabanatang 1, talatang 1, sabi dito, O Teofilo, ako ay sumulat ng unang salaysay patungkol sa lahat ng sinimulang ginawa at itinuro ni Jesus. Siya ay gumawa at nagturo hanggang sa araw na siya ay dinala pa itaas. Nangyari ito pagkatapos niyang magbigay sa pamamagitan ng banal na espiritu ng mga utos sa mga apostol na kanyang pinili. Pagkatapos ng kanyang paghihirap, napakita rin siyang buhay sa kanila sa pamamagitan ng maraming katibayan. Siya ay nakita nila sa loob ng 40 araw at nagsalita siya ng mga bagay patungkol sa paghahari ng Diyos. Sa pagkikipagtipon niya sa kanila, siya ay nag-utos sa kanila, huwag kayong umalis sa Jerusalem, sa halip ay hintayin ninyo ang pangako ng Ama na iyong narinig mula sa akin. Ito ay sapagkat totoong si Juan ay nagbautismo mo sa tubig, ngunit kayo ay babautismuhan sa banal na espiritu ilang araw mula ngayon. Nang sila ay nagkatipon-tipon, nagtanong sila sa kanya, Panginoon, ibabalik mo bang muli ang paghahari sa Israel sa panahong ito? Sinasabi niya sa kanila, may oras o mga panahon na inilagay ang Ama sa sarili niyang kapamalaan. Ang kapamalaan ng ito ay hindi para sa inyo. Subalit, tatanggap kayo ng kapangyarihan kapag dumating na sa inyo ang banal na espiritu. Ngayon, kayo ang magiging mga patutuo sa akin sa Jerusalem, sa buong Judea, sa Samaria at sa pinakamalayong bahagi ng lupa. Sa Siyam, dito po tayo magtapos. Pagkasabi niya sa mga bagay na ito, habang sila ay nakamasid, siya ay dinala pa itaas at ikinubli siya sa isang ulap sa kanilang paningin. Ito po yung mga kapatid, sinadya kong hindi basahin ang 10 at 11. Kasi ito po ay atin na pong parati pong nababasa at nakikita kung ano nangyari po doon. Kaya ang konteksto po dito ng talata 1 hanggang 9 lang po ang ating pong tatalakayin. Ang panimula po dito, tradisyonal na kinikilala mula pa noong unang taon ng iglesia na si Lucas na kasama-sama ni Pablo sa pagmimisyon ang sumulat ng aklat ng Lucas at ang mga gawa sa pagitan ng 61 at sa hanggang 64 matapos mamatay ang Panginoon. 61 at saka between 61 and 64 AD. Anno Domini o after the death of Christ. May 3 punto tayong linawin sa pag-akyat ni Jesus. Kaya unang punto ay ang kahalagaan ng araw ng Pentecostes na matatagpuan po natin mamaya sa talatang 4 na binasa po natin kanina.
Pangalawa, ang pagbautismo ng banal na espiritu doon sa talatang 5. At ang pangatlo, ang utos bago umakyat si Jesus sa langit. Kaya mga kapatid, atin pong titingnan doon sa una, ang kahalagaan ng araw ng Pentecostes. Doon sa talatang 4, kung ating basahin, sa pagtipon niya sa kanila, siya ay nag-utos sa kanila, huwag kayong umalis sa Jerusalem, sa halip ay hintayin ninyo ang pangako ng Diyos ng Ama na iyong narinig mula sa akin. Ano ang pangako ng Ama? Sabi yun ng Panginoong Hesus. Bababa ang banal na espiritu sa pamamagitan ng mga bulang apoy upang sila po, ito yung tinatawag na the day of the Pentecost, o pagbaba ng banal na espiritu upang sila po mabigyan ng kapangyarihan. Kaya po ito yung tinatawag na Pentecostes. Ang ibig sabihin ng Pentecostes ay salitang Griego po ito, ay yung kapistahan at kilala ng lumang tipan ito bilang piyesta ng mga linggo. At ang salitang Griego ay nangangahulugan ng 50 at tumutukoy sa 50 araw pagkatapos sa pista ng Pasko, kung saan po sila ay nagsiselebrate. Ipinagdiriwang ang pista ng mga linggo sa pag-uumpisa ng pag-aani ng mga butil o anihan po yun. Ganun man, ang higit na nakakatawag ng pansin ay ang pagbanggit ng pistang ito doon sa sulat ni Propetang Joel at aklat ng mga gawa. Halos nabanggit po ito doon, magkapareho po. Ang sinasabi po doon ng kapistahan ito ay nagaganap ang katuparan ng pangako ng pagdating ng banal na espiritu na sabi rin doon ng Propetang Joel sa lumang tipan. At dito din sa mga gawa na banggit din ni Lucas dito sa mga gawa. Kaya dito kanina po atin pong mabasa yun sa talatang 4. Maganap ang katuparan ng pangako ng pagdating ng banal na espiritu na makasama sa mga huling sinabi ni Jesus bago siya umakyat sa langit. Kaya doon po napakaliwanag po na inantay po natin kung ano po yung mangyayari sa mga panahon na yon. Batid po natin na sa mga panahon na yon, ang mga disipulo din, hindi nila maunawaan kung ano po nangyayari doon. Anong ibig sabihin ng Panginoong Hesus? Basta na lamang sinabi, mag-antay sila doon. Sinasabi na mag-antay sila sa isang lugar. O tinatawag po din sa upper room, sa itaas. O sila ay nagsama-sama noon upang sila po ay makatanggap ng kapangyarihan na mula sa Panginoon. Ang tinatawag po doon, yung pagbautismo ng banal na espiritu. Ayon po doon sa mga gawa. Tingnan po natin yun sa pangalawa. Dalawang punto, ang pagdating ng banal na espiritu. Yung pagbautismo. Doon po sa talatang 5 sinabi doon, ito ay sapagkat totoong si Juan ang nabautismo sa tubig. Ngunit, sabi ng Panginoon, kayo ay babautismuhan sa banal na espiritu ilang araw mula ngayon. So, huwag tayong ma-confuse. Meron pong water baptism, meron pong sinasabing spiritual baptism. Kaya pong ibig sabihin dito, na tinukoy po dito, na si San Juan Bautista nagbautismo, nilubog siya sa tubig. Ngunit dito, ang pagsabi ng bautismo ng banal espiritu, pagbigay ng basbas doon sa isang mga disipulo upang maganap nila ang kanila pong tungkulin na ipinapagawa ng Panginoong Hesus. Ang bautismo ng banal na espiritu ay nagaganap kung kailan ang espiritu ng Diyos ay ibinibigay sa isang mananampalataya sa kanyang pag-isa kay Kristo, sandaling siya ay nakaranas ng pagliligtas ng Diyos. Mga kapatid, ang tinutukoy po dito ay yung pong panahon na sinasabi nating, Panginoong Hesus, manahan ka sa buhay ko. Ikaw po ang manguna sa aking buhay. Tatanggapin kita bilang sariling tagapagligtas. Ikaw po ang aking Panginoong Hesus na aking pong tagagabay sa aking buhay. Isa puso kita, isa isip kita, tatanggapin kita bilang sariling tagapagligtas. Tayo yun mga kapatid, mula noon. Ganon din ang mga disipulo noon nang pinagkaloob sa kanila yung banal na espiritu, yung pagbautismo sa kanila, tinanggap nila po yun doon. Kaya nagwika sila ng iba't ibang lingwahe, nakapaghayo sila ng iba't ibang lugar dahil para po may palaganap yung pagkabuhay muli ng Panginoong Hesus.
tayo rin sa pagkakataon na ito, yun ang tinatawag na bautismo ng banal na espiritu, hindi po yun sa tubig. Kung tayo po nabautismo na tubig, iba po yun kisa dito po. Ito po yung makapangyarihan siya dahil ito po yung nagtutulak sa atin na ipahayag ang salita ng Diyos. Kaya maliwanag po mga kapatid, ang sinasabi po doon sa 1 Korinto 12, talatang 3. Ang sabi po dito, ito ay sapagkat sa pamamagitan ng nag-iisang espiritu, tayo rin nga ang lahat na binautismuhan sa iisang katawan, kahit tayo ay Hudyo o Grego, alipin o Malaya, ay tayo iisa kay Kristo. Yun ang sinasabi po doon pag tinanggap na natin ang Panginoong Jesucristo. Kaya wala na po yung sinasabing hintil noon Hudyo, yung sinasabi nila. Tayo din dito ngayon, hindi po natin sinasabing ikaw makasalanan, ikaw hindi. Ikaw po ay ibang relihiyon. Ang mahalaga po doon kung ikaw po nagsisisi, tinanggap mo ang Panginoong Jesucristo bilang tagapagligtas, doon po makikita natin na ang bautismo ng Banal Espiritu ay pa sa atin po. Tayo po ay mangunguna sa pangangaral, susunod sa kalooban ng Panginoon. At tayo rin ay pinainom ng iisang Espiritu. Ang sinasabi po doon naman sa Roma 6, 1-4 noon. Ang sabi nga doon, ano ngayon ang sasabihin natin? Magpapatuloy tayo sa kasalanan upang ang biyaya ay sumasagana? Huwag naman mangyari ang mga iyon. Paano nga tayong mga namatay sa kasalanan ay patuloy na mamumuhay panoon? Hindi ba ninyo nalalaman na tayong mga nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan? Kaya nga, sabi, tayo ay inilibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo na kamatayan. Kaya nung mga topic po natin na nakaraan, yung ating pong mensahe nung nakaraan linggo, yung ating pong Wednesday prayer meeting, nandito po, tumutukoy po doon, nung namatay ang Panginoong Hesus, kasama po tayo doon. At nung siya po nabuhay muli, kasama pa rin po tayo doon. Kaya tayo po nakikipag-isa, kaiisa tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Tayo po may buhay na walang hanggan. Mga kapatid, ating tinalakay dito ang nakaraang mensahe sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Amang Diyos. Si Kristo ay ibinagon mula sa mga patay. Sa gayon ding paraan, dapat tayong lumakad sa panibagong buhay. Hindi na po yung dati, wala na po yung makakalimutan na po natin yung ating mga ginawa noon. Napagsisihan na po natin yun. Kahit na hindi direktang binabanggit ng Roma, Kabanatang 6, ang Espiritu ng Diyos, inilarawan naman dito ang katayuan ng mga mananampalataya sa harapan ng Diyos at ipinakita naman sa atin doon sa 1 Korinto, Kabanatang 12, kung paano ito nangyari. Sa tatlong katotohanan, ang kinakailangan nating isalang-alang upang maunawaan natin ang ibig sabihin ng pagbautismo ng Espiritu. Una, pakinggan ninyo ito mga kapatid. Maliwanag na sinasabi ng 1 Korinto 12, talatang 13, na ang lahat ay nabautismuhan kagaya na ang lahat ay uminom. Ang mananahan ng banal na Espiritu ang sinasabi doon. Pangalawa, hindi makikita sa Biblia na hinihikayat ang mga mananampalataya na mabautismuhan ng banal na Espiritu. Ngunit ito'y nagpapakita na ang lahat ng mga mananampalataya, ay pinagdadaanan na ang pangyayaring ito. Ibig sabihin, na-experience na po nila yon. Ang ikatlo, tinutukoy ng Episodyo 4:5 ang tungkol sa bautismo ng Espiritu na isang katotohanan para sa lahat ng mga mananampalataya. Tayo po yon na tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. Kagaya ng pagkasabi ng mayroon silang isang pananampalataya sa isang Ama, sa Diyos Ama, at doon sa ating Panginoong Jesucristo. Ang pagbautismo ng Banal na Espiritu ay may tinapapalooban ng dalawang bagay. Isa, inaanib tayo sa katawan ni Kristo o sa katawan ng mga mananampalataya, at sa pangalawa, nararanasan natin ang pagkapapako natin sa krus kasama ni Kristo.
Bilang bahagi ng kanyang katawan, ito'y nangangahulugang tayo na buhay na magmuli sa panibagong buhay. Ayun po ang nabanggit doon sa Roma 6, kabanatang 6, talatang 4. Yun po ang sinasabi po, meron tayong bagong buhay doon po sa ating pong kalagayan ngayon. Dapat natin gamitin ang ating mga espiritual na kaloob upang manatili na gumagana na maayos ang katawan, kagaya ng sinasabi ng konteksto ng 1 Korinto 12, talatang 13, yun ang sinasabi ko paulit-ulit. Ang karanasan ng bautismo ng Espiritu ay batayan din ng panatili ng iglesia na isinasaad sa konteksto ng Epeso, kabanatang 4, talatang 5 kanina. Ang kakasama kay Kristo sa kanyang pagkamatay, pagkalibing, at muling pagkabuhay sa pamamagitan ng bautismo ng Espiritu ay nagpapatunay yun ng ating pagkahiwalay mula sa kapangyarihan ng kasalanan tungo sa isang panibagong buhay. Kaya po mga kapatid, titingnan po natin yung pangatlo punto dito. Doon sa talata 8, doon sa Gawa, kabanata 1, talatang 8, ang utos bago umakyat ng Panginoong Hesus. Ang sabi po doon, subalit, ulitin ko po doon sa talata 8, sabi po doon, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan kapag dumating na sa inyo ang Banal na Espiritu. Kayo ay magiging mga patutuo sa akin sa Jerusalem, sa buong Judea, sa Samaria, at sa pinakamalayong bahagi ng lupa. So ito po yung sinasabi ng Acts 1:8 po yun, o sa Gawa 1:1, talatang 8. Kaya ang mga eksena ng mga apostol na magkasama-sama sa isang silid ay kaugnay ng pag-uumpisa sa gawain ng Banal na Espiritu ng Iglesia. Sa pagkakatapos ng ministeryo ni Jesus sa lupa, sa isang silid sa itaas, doon po yung sinasabi po sa huling hapunan po nila, nang sama-sama po sila doon. Yun po doon, ang pagkasama-sama po nila na pinagkaloob ng Panginoong Hesus ang kanyang basbas, kung saan po doon na maliwanagan na kung paano po niya ipiniliwanag din na siya po ay mamamatay na, at sa kanyang pagkamatay magaganap ang sinasabi ng banal na kasulatan. Kaya dito po, at ang pagbibigay ng Espiritu Santo na kakayanan sa mga apostol at ng unang mga Kristiyano upang maging saksi para kay Hesukristo, ang isa sa pangunahing paksa ng aklat ng mga gawa. Itinala na sa aklat ng mga gawa ang gawa ng mga apostol bilang mga saksi sa Jerusalem, Judea, Samaria, sa lahat ng kanila pong narating sa iba't ibang panig ng mundo. Inihayag ng aklat ang mga kaloob ng Banal na Espiritu na siyang magbibigay ng kalikasan, gumagabay, nagtuturo, ang nagsisilbi nating tagapayo. Dito mga kapatid, makikita po natin, maunawaan po natin na isinulat ito ni Lucas upang maliwanagan at mabigyan lakas tayo ng maraming mga himala na ginawa ng panahong iyon sa pamamagitan ng apostol ni Juan, ni Pedro, ni Pablo. Kaya nababasa po natin ngayon. Pero sa kanilang kapanahonan noon, nung hindi pa gawa pa nila noon, halos hindi po nila magagawa yung mga himala na lahat po na kanilang pagministeryo sa lupa. Hindi nila maunawaan yun na nandun po ang kapangyarihan na nagmula sa ating Panginoong Hesukristo. Na kaya po na nababasa po natin ngayon, ating pong nauunawaan. Kaya binibigyan din ni Lucas sa aklat ng mga gawa ang kahalagahan ng pagsunod sa salita ng Diyos. Kapatid, huwag natin kaligtuan yan parati. Ilang bisis ko lang paulit-ulit na sinasabi sa inyo na ating pong aralin ang banal na kasulatan upang ating pong maunawaan kung ano po yung kalooban ng Panginoong Hesus. Na sa kanyang pagkapako sa cross, nailibing siya na buhay muli, nagpakita muli siya doon sa kanyang disipulo bago siya umakyat sa langit. Mayroon pong layunin po yon, kaya dito po yon, pinapakita po niya doon dahil nagbigay siya ng isang utos. Kaya po dito, marami ring pagbabanggit tungkol sa pagtanggi ng katotohanan na ipinapangaral ng mga apostol tungkol sa Panginoong Hesukristo. Ang kapangyarihan, kasakiman,
At marami pang gawa ng masamang espiritu ang makikita rin natin sa aklat ng mga gawa. Kaya ayon po doon sa mga gawa 2, talatang 4, basahin ko po dito ang sinasabi po doon. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsalita na iba't ibang wika ayon sa pinakaloob sa kanila ng Espiritu. Doon po yung nagbigay na po yung kapangyarihan, doon yung bulang apoy na napunta sa kanila doon sa isang silid, kung saan po sila doon nakapagwika ng iba't iba pong mga salita. Kaya naghayo na sila, nasimulan na po silang maghayag ng salita ng Diyos. Tayo mga kapatid, titingnan po natin yung sarili po natin. Ginagawa ba natin yun? Matapos po natin maranasan po yung pagpatawad sa ating Panginoong Hesukristo, nung sinabi po natin manahan siya sa ating puso at siya ang ating pong sariling tagapagligtas, anong ginawa po natin? At dito po matutunghayan po natin at magpatuloy po tayo sa isang maiksing pagbubuod o sinasabi po natin maiksing pagpapaliwanag po. Ipinahahayag ni Lucas doon sa aklat ng mga gawa ang kasaysayan ng Iglesyang Kristiyano at ang pagkalat ng Ebanghelyo ni Hesukristo. Gayon din naman ang tumitinding paglalaban nito. Bagamat maraming mga lingkod ang ginagamit ng Diyos upang ipangaral at ituro ang Ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Katulad ni Paul, pinalitan ang pangalan niya ang Pablo, ni Saul, ang isang mananampalataya, pinagsikapan niyang uusigin ang patay ng mga Kristiyano noon. Ang pagtawag kay Pablo Jesus, ni Pablo kay Jesus, sa daan patungong Damasco. Kaya po doon, di ba binulag po siya nung papunta siya doon sa Damasco sana, kasi kanya pong huhulihin yung mga mananampalataya at ikasunod kay Hesukristo. Ngunit tinawag siya ng Panginoong Hesukristo. Siya po ay nagsisi sa mga panahon na yun, kinausap siya. Doon po yun sa mga gawa, kabanatang 9, 1-31, huwag na natin basahin muna. Mahaba po yun, pero ang pinakabuod po noon, isa ito sa pinakamahalagang pangyayari sa aklat ng mga gawa. Pagkatapos ng conversion po ni Pablo noon, bilang naging siya ang isang Kristyanismo, siya ay nanguna na nangaral doon sa mga hintil. Maging masugid naman siyang tagapaglingkod na sa Diyos at inali niya ang kanyang buong buhay sa pag-aaral dahil sa kanyang masiding pag-ibig sa Diyos, sa ating Panginoong Hesukristo. Ipinapangaral niya ang Ebanghelyo ng may kapangyarihan at buong alab ng kapangyarihan ng Espiritu ng nag-iisa at tunay na buhay ng Diyos. Binigyang kalakasan ng Espiritu Santo si Pablo noon at ang mga apostol upang maging mga saksi sa Jerusalem, Judea, Samaria at sa mandako sila napunta noon sa dulo ng daigdig. Kaya mo noon nakikita po natin yung sa Great Commission. Dito po yun sa pag-akyat ng Panginoong Hesukristo. Kasama po doon sa Matthew 28:18-20 po, na doon sinasabi po niya doon na humayo kayo. Yun po ang sinasabi po doon sa pinakadulo sa 20. Huwag kayong mabahala kahit saan kayo pumunta, kahit sa kaduluduluhan ng mundo, dahil ako ay kasama po ninyo. Po doon, tayo din naman mga kapatid, kagaya ng Apostol Pablo, ay nabubuhay sa pananampalataya, hindi sa mga gawang ayon sa kautusan, upang walang sinuman naman pagmailaki, ayon po ang sinasabi sa Episo 2, talatang 8-9. Wala tayong dapat pangmalaki kung hindi po sa kapangyarihan, sa awa ng ating Panginoong Hesus. Ang pangitain ni Pedro sa mga gawa 10, talatang 9-15, ang sinasabi po doon, simbolo yun sa paglipat mula sa lumang tipan patungo sa bagong tipan. Ibig sabihin, pagkakataon kasi ito na noon, nananalangin si Pedro at sinasabing pinakita sa kanya na meron siyang kakatayin at kakainin niya yung maduduming mga hayop doon. Pero siya bilang Hudyo, ayaw niyang gawin po yun. Pero sinabi po doon, kainin mo dahil yun po ay nilinis ko na. Ang sinasabi po doon, Banal na Espiritu. Ang tinutukoy po doon, yung pong mga hintil po doon na dapat makakibahagi sa salita ng Diyos, dahil ito po ay tungkol doon sa pagkabuhay muli ng Panginoong Hesus at sila po'y maliligtas na rin. Kasama po doon sa mga Hudyo na tumanggap kay Panginoong Hesukristo
na bilang Diyos na tagapagligtas noon. Doon yun pong ibig sabihin po noon na pinakamalalim na ang mga malilinis na hayop noon ay sumisimbolo ng Hudyo, habang ang maruruming hayop noon ay sumisimbolo ng mga Hintil. Ngunit pare-parehong idiniklara na malinis ng Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng Panginoong Hesukristo. Yun po ang tinutukoy po dito. Wala na tayo sa ilalim ng kautusan ng lumang tipan. Ang mga Hudyo, ang mga Hintil ay pinag-isa na nasa ilalim ng biyaya ng bagong tipan sa pamamagitan ng pananampalataya sa dugong binabuhos ng Panginoong Hesukristo doon sa krus. Ginamit ng Diyos ang mga pag-uusig upang maging mas mapabilis ang pagdami ng mga mananampalataya sa kasaysayan ng mundo. Kaya dito po yung pag-akyat ng Panginoong Hesukristo sa langit. Nagbigay po siya ng huling habilin. Humayo kayo. Gawin niyong alagad ang lahat ng bansa. Inyo po silang turuan. Inyo po silang disipulo. Bautistimuhan sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. At huwag kayong mabahala, sabi niya. Kahit saan kayo mapadako, ako'y kasama po ninyo. Ang bawat isa sa atin, huwag natin kalimutan yun mga kapatid, ay may bahagi na magpalaganap ng mabuting balita. Kaya yun mahalaga po doon, maunawaan po natin na yung akyat ng Panginoong Hesukristo, meron siyang kabilin-bilinan at kasama po tayo doon sa isang utos na yon. Dakilang utos na yon, yung Great Commission na tayo po gaganap din. Kaya salamat sa Panginoon sa umagang ito, at ito po ay ating pong patuloy na namnamin araw-araw na meron po tayong obligasyon na ibahagi ang salita ng Diyos. Amen at amen. Tayo po yung manalangin. Aming Diyos na mapagpala, nais po naming magpasalamat sa iyo. Sa iyo pong pagbigay po sa amin ng kaunawaan. Na bago ka pala umakyat sa langit, meron kayong inutos sa bawat isa sa amin. Hindi lang po sa mga disipulo na naroon. Ang paghayo ay isa pong bagay na isa pong pribilehiyo sa bawat isang mananampalataya. Na kung saan po noon namin pong makita na ang mga apostol ay nag-antay doon sa pagbaba ng banal na Espiritu, kapangyarihan na ipagkaloob sa kanila upang ibahagi po nila ang buhay na walang hanggan. At doon dumating po yung panahon na yon sa araw ng Pentecostes. Ganon din po sa mga panahon na yon, sila po yung nagsimulang maghayo saan-saan sila na padpad magturo. Maging hanggang sa aming panahon ngayon, Panginoon, kami po ay isa sa mga sumasampalataya at isa kami sa mga tagasunod ng Panginoong Hesukristo, ay dapat gampanan din po namin, Panginoon, yung sinabi po niyong maghayo kami, Panginoon. Salamat po sa utos na ito at dakilang utos po niyo na aming dapat na gawin, Panginoon, bago kayo bumalik sa lupang ito. Kaya salamat, O Diyos, sa iyo pong pagmamahal, paggabay, pagbigay sa amin ng pag-unawa. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen at amen. At ang pagpapala ng Diyos Amang nasa langit, ang kapayapaan pong pinagkaloob niya sa bawat isa sa amin parati, at ang biyaya ng Panginoong Hesukristo na pinagkaloob po niya, at ang pakikisama ng Banal na Espiritu mula pa noon, ngayon, at magpakailanman. Amen. Salamat po, Diyos. Magandang umaga po mga kapatid. Magandang linggo po. Salamat sa Diyos. Amen at amen.